pagpapatupad ng amnesty program para sa mga natitirang rebelde, ipinag-utos ni PBBM. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na bilisan ang pagpapatupad ng amnesty program para sa mga natitirang miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Ito ang iniulat ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año sa isang press briefing na ginanap kamakailan. Ano nga ba ang update sa amnesty program ng Administrasyong Marcos para sa mga natitirang miyembro ng CPP, NPA, NDF? Alamin natin. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., nasasakupan lamang ng naunang Proclamation No. 404 ang tinatayang 40,000 ex-rebels na sumuko sa pamahalaan. Hindi kabilang dito ang mga natitirang miyembro ng komunistang grupo. Sa kasalukuyan, naitalang merong natitirang 1,576 members ang CPP-NPA-NDF. Posibleng palawakin ang amnesty program at ilabas ang panibagong proklamasyon sa oras na magkaroon ng final peace agreements ang pamahalaan at komunistang grupo. Ayon kay Secretary Año, inaprobahan na ni Pangulong Marcos ang finalization ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng proklamasyon bago masimulan ang pagbibigay ng pamahalaan ng amnestiya sa mga natitirang miyembro ng CPP, NPA, NDF. Bilang pinuno, pinakamasakit para kay Pangulong Marcos ang makitang lumalaban ang isang Pilipino sa kapwa nito Pilipino. Imbis na magsagupaan, mas mabuti niyang pababain ang mga rebelde at tulungan silang magkaroon ng magandang buhay upang hindi na nilalabanan ang kanilang sariling bansa. Sa iyong palagay, sa paanong paraan mahihikayat ng pamahalaan ang mga rebelde na magbalik loob sa Pilipinas? DWIZ Research Report. Report.